Mayor, former President. Well, unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag-number 1 po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag-number 1 po kayo? Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa siyudad ko sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika, dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang ano sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala nang akong maano eh. Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang ano ko, ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative o positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. So pag may kung may compelling reason lang, kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Hi mga maangas, magandang oras sa inyong lahat. Well, ayun, napahinggan natin si PRRD, ang ating dakilang Tatay Digong nagsalita, at alam natin bawat salita na kanyang sinasabi ay dalawang magkabilang tulis ang ating naririnig sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung busis niya, yung kanyang sinasabi ay nakakapagbigay sa atin ng lakas, no? Talagang si Duterte ay isang alamat. Well, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa mga banatiros sa pangunguna ni Byron Cristobal, si Banat Bay, for sharing this kind of video interview, napaka-informative, educational, kasi nandito na naman, narinig natin si Tatay Digong. At maraming salamat for sharing this kind of videos ulit, Banat Bay, kasi may access tayo sa kanya. Alright, so aminin natin mga kababayan ko na once na magsalita si former PRRD, ay tutok na tutok tayo. Yung puso natin, yung emosyon natin, saka yung utak at isip natin, yung damdamin natin ay nakafocus kung ano yung bibitawan niyang salita. And now, gusto ko magbigay ng aking honest reaction kung ano yung naintindihan ko dito sa kanyang video interview. Napakarami kong sasabihin, aabot siguro 3 oras, 4 oras, pero magbibigay lang ako ng aking reaction kung ano yung take ko dito, yung potential na unawa ko bilang isang mamamayang ordinaryong Pilipino. Okay, ang sabi niya, alam po natin na si PRRD, ay siya po ang barometer ng good governance. For 6 years, nakita natin yung standard ng kanyang pag-lead
dito sa bansang Pilipinas or sa ating bansang Pilipinas, no? At naramdaman natin 'yon, tayong nasa laylayan, no? Mga taong bayan na nasa laylayan na malapit si Duterte sa mga maliliit na Pilipino. Of course, naiintindihan niya ng mga above average na mga may kaya, pero mas marami ang naniniwala sa kanya. Kaya nga po, hanggang sa makaalis siya sa kanyang trono, ay mataas pa rin ang kanyang ratings. Patunay lamang na si Pangulong Duterte ang standard ng good governance sa nakalipas na 6 na taon. Now, ang aking basa dito sa kanyang sinabi, ulitin ko, ang sabi niya, hindi ako tatakbo dahil sawa na ako. Parang ganun, no? Pagod na ako at syempre may edad na siya. Ngunit, subalit datapwat, kung meron compelling reason, why not? Di ba? So, yun po yung take ko doon. Yung compelling reason, kung merong compelling reason na magiging boses ulit ako, ay tatakbo ako. Yun yung kanyang sinabi. So, pupunta lang ako doon. Ito na lang yung reaction ko doon sa salitang compelling. So, ano ba yung ibig sabihin ng compelling na parang favor ni Pangulong Duterte kung sakali na kailangan natin siya bilang boses natin? Kasi yun ang tinutumbok niya eh. Kung meron lang klaro na compelling reason para tatakbo siya bilang senator ulit, ay kailangan meron siyang klarong rason. Then sabi niya, para maging boses natin siya. Ano ba itong compelling? Kung titignan natin yung meaning ng compelling, ito po yung convincing. Talagang mako-convince mo siya. Compelling reason. Okay? Compelling reason. Ano yung para ma-convince natin siya, para tumakbo siya. Kung may makita siyang klaro na very, 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 very convincing na rason, o yung napaka-captivating na rason, ay tatakbo si Tatay Digong. Sa Tagalog kasi, ang Tagalog ng compelling is compelling, ang ibig niya sabihin sa Tagalog is mapilit. Mapilit sa Tagalog. Iwan ko bakit mapilit pala. Mapilit, tinignan ko sa dictionary yung ibig sabihin ng compelling sa Tagalog. Ibig sabihin niya mapilit eh. Or makapagbagbag damdamin. So ibig sabihin yung favor na yon na gusto ni Tatay Digong ay yung kung merong klaro na rason, kung merong talagang mapilit talaga o makapagbagbag damdamin na siya ay tatakbo bilang senator para maging boses natin, eh tatakbo siya. Eh yun yung nakita ko na maganda, mahusay na sinabi niya. Kung meron lang mahusay na rason, yung convincing na rason, kung meron lang, sige, tatakbo siya. Alam nyo, to the point na gusto natin maging boses talaga si Duterte. Kasi alam niya lahat. Alam niya kasi si Pangulong Duterte ay hinubog yan. Hinubog yan ng Diyos ng mahabang panahon. At kung hinubog ng Diyos si Pangulong Duterte sa napakahabang panahon, at siya, aminin natin, siya ay naging regalo ng Diyos sa atin for 6 years. Walang imposible sa Diyos. Kung nakikita ng Diyos na puro na lang pangbabalasubas ang ginagawa ng pamahalaan sa atin ngayon, at ginigipit ang Pilipino, inaapi ang Pilipino, maraming nasisirang buhay ang Pilipino. Alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Kung si Enrile nga na ang tanda-tanda nagsenator pa, si Duterte pa kaya? Makikita natin balang araw, balang oras, kung nakita ng Diyos na kawawang-kawawa talaga ang Pilipino, sa tingin ko, tatakbo si PRRD bilang senator. Kung aping-api na
ang ating bansa. Ulitin ko, kung aping-api na ang ating bansa. Tayong mga Pilipino, ako, tayong mga manggagawa sa labas ng bansa, wala tayong kakayanan magsalita. Aminin natin, hindi natin alam yung mga guidelines and principles para i-address natin yung mga various aspect of governance. Hindi natin alam yun. Si Duterte, alam niya yun. Yung mga economic, social issues, alam niyo ba yun? Hindi natin alam yun. Yung mga international relations, yung mga policies designed to guide decision making and action, yung action ng national level, hindi natin alam yun. Tanging si Duterte, alam niya yun. Yung shaping the direction and priorities ng isang nation, hindi natin alam yun. Like for example, yung economic policies, yung mga foreign relations, mga healthcare plans, mga educational initiatives, hindi natin alam yun. Gusto natin si Pangulong Duterte, si Tatay Digong magiging boses natin talaga. Diba? So, anong action natin? Pagbasta natin, mag-observe tayo kung anong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Maganda ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ang sagot ko, naaapi ang Pilipino ngayon. Mga issues, ang daming mga issues. 2 years in a row ng administrasyon, ang daming mga issue na parang wala tayong magawa. Kailangan natin ng isang boses. Boses na may malasakit sa taong bayan. Walang iba kundi si Tatay Digong. Wala, aminin natin. Wala tayong alam sa mga issue ng governance. Wala. Mga national policies, wala tayong alam. Alam po lahat yan ni Tatay Digong. Mga crucial rule, hindi natin alam. Hindi natin alam yan. Yung approach ng governance, hindi natin alam yan. So, yun lang ang take ko doon. Kailangan ng napaka-convincing talaga para tatakbo si Tatay Digong. And I believe na habang dumadaan ang oras, panahon, ngayong panahon, araw, taon, diyan natin makikita kung talagang dikdik na ang taong bayan at wala na silang magawa. Well, in God's perfect timing, siguro, malay natin, walang imposible sa Diyos. Siguro, hihipuin ng Lord si Tatay Digong para maging malakas muli at babalik. At kanyang ikokorek lahat or ibubulgar lahat ang mga tambaluslos na sumisira sa ating bayan. Alright mga kaibigan, mga maangas, maraming salamat. Ito muli ang inyong kaibigang maangas, si Hardy. Ako po nagpapasalamat sa lahat. Ipag-pray po natin ang ating bansa. Wala po tayong magagawa kung wala ang langit. Alright mga kaibigan, hanggang sa muli. Ang malayang Pilipino ay malayang nagsasalita, nagbibigay ng kanyang kuro-kuro. Bye. Say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress.